Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, January 31, 2024. Ako po si Daniel Castro at ito ang Balitang A to Z. That is still there. It is still vibrant. It is still working. Sa gitna ng hidwaang Marcos Duterte, PBBM, nanindigang buo pa rin ang unit team. Pero ayon sa ate ng Pangulo, si Senator Amy Marcos, salungat ang naging opinyon. Sabi ni Pangulo, doon sa interview sa Vietnam, pinag-aaralan pa, hindi pa daw maliwanag na patay na yung PI. So tuloy-tuloy lang yung investigation. Sa kabila ng panawagan ng mababang kapulungan, naitigil na ng Senado ang investigasyon sa Maanumalyang People's Initiative o PI. Senator Amy Marcos kinumpirma na ipagpapatuloy pa rin ng Senado ang pagdinig. Kahapon ay kasama po ako ng isang membro namin. Sinita siya ng LTO, ng LTO-NCR at hinahanapan siya ng extension. Sa kabila ng consolidation extension sa Abril, ilang mga jeep hinuli at na-impound dahil hindi pa rin umano pinarerehistro. Pero LTFRB pinabulaanan ang paratang at iginiit na pwede pa rin silang makabiyahe kahit hindi pa nakakonsolidate basta nakarehistro. At sa ating Consumer Watch, naitalang growth rate ng bansa noong huling quarter ng 2023, lumago sa 5.6%. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Bitalaan ng isang kongresista ang Marcos Jr. Administration na posibleng maulit ang pagpapatalsik sa mga Marcos sa loob ng palasyo noong 1986, bunsod ng mainit na tensyong namamagitan sa alyansang unit team. Pero ang mismong punong ehekutibo nanindigang nananatiling buo ang alyansa kahit pa ang mismong kapatid niyang si Senator Amy Marcos ay sinabing nakitaan na ng lamat ito. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. That is still there. It is still vibrant. It is still working. Ito ang pinanindigan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay sa kasalukuyang relasyon ng alyansang Uniteam. Sa gitna yan ng hidwaang Marcos Duterte, partikular ang maaanghang na palitan ng mga patutsyada sa pagitan ni Marcos Jr. at former President Rodrigo Roa Duterte na pare-parehong pundasyon ng alyansa. Paglilinaw ng Pangulo, nananatiling buo ang Uniteam. Pagbibigay din ng Pangulo, ang Uniteam ay ang mga pinagkaisang puwersa ng mga politikong pinagsama-sama sa isang alyansa para sa ikabubuti ng bansa. Because if you remember, Uniteam is not just one party or two parties or three parties. It's the unification of all hopefully all the political forces in the Philippines to come together for the good of the country. Salungat naman ito sa pinaniniwalaan ng ate ng Pangulo na si Senator Amy Marcos. Sa palagay ko, ang unit team talagang may tama na, no? May lamat na talaga ang pagkakaisa. Well, talaga namang nakakasama ng loob. Aaminin ko na masakit talaga. Maliban raw kasi sa hidwaang Marcos Jr. at Digong na parehong inaakusahan ng isa't isang bumabatak ng ilegal na droga, isa rin sa anyay kasiraan ng Uniteam ay ang mga nasa likod ng Maanumalyang People's Initiative o PI, bagay na hindi pinangalanan ng senador. Sa palagay ko, yung mga principal, hindi naman na magulo eh. Yung magulo, yung mga amuyong dyan sa tabi-tabi, yung mga demonyo at ahas sa laylayan ng palasyo. Dahilan para maapektuhan na raw ang impluwensya ng Uniteam sa mga supporters nito. Etong mga away-away na to, ito nagkakagulo, talagang nalulustay ika nga yung political capital, di ba? Kasi ang laking bagay ng 31 million votes, di ba? Siyempre, nauubos yun kasi ang tao parang nabudol eh. Dahil sa problemang ito, winarningan ni Albay 1st District Representative Ed Selagman ang Pangulo na posibleng maulit ang pagpapatalsik sa mga Marcos noong 1986. Well, it is a manifestation of a possible agenda on this stabilization to be
conducted by the former president. You know, Karen, a former president has always a reserved support. And this is why the incumbent president, President Bongbong Marcos, is not really so keen on igniting a conflict with the former president at the moment. But we cannot possibly rein in circumstances. Sa gitna nito, nakiusap naman ang liderato ng Senado na itigil na ni Digong ang mga pasaring nito laban sa Pangulo alang-alang sa Pilipinas. With due respect to the former president, I think right now the last thing that we want is na magkagulo-gulo, magkawatak-watak ang ating bansa. Ang akin dyan ay slow down po natin ang away na yun kasi ang importante dyan ay kapakanan ng taong bayan. Una nang itinanggi ni Senator Ronald De La Rosa ang paratang ni Digong kay PBBM na kasama nga talaga ito sa drug watch list ng nagdaang Duterte administration. Hindi ako alam dyan, basta concern lang ako sa PNP. Hindi ako concern sa PBBM. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Kinumpirma ng Philippine National Police na wala umunong destabilization plot laban sa Marcos administration. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, wala silang namamonitor na kudeta sa hanay ng pulisya. Matatandaang nagbabala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa punong ehekutibo na posibleng maulit ang sinapit ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na pinatalsik ng taong bayan sa pamamagitan ng People Power Revolution noong 1986. Yung sagot po ng ating Chief PNP, kung ano man po yung mga naririnig po natin ay let us be cautious sa mga naririnig po natin na mga bali-balita, but on the part of the PNP, wala po tayong namomonitor na any destabilization plot or even kudeta po. Inakusahan ni retired policeman at self-confessed former member ng Davao Death Squad, Arturo Las Cañas, na si Vice President Inday Sara Duterte di umano ang nasa likod ng Oplan Tokhang sa Davao City. Ayon sa dating pulis, inaprubahan ni Duterte ang Tokhang operations noong panahon na siya ang alkalde ng Davao. Inatasan din ni Inday si dating PNP Chief Senator Ronald Bato de la Rosa na pamunuan ang nasabing Tokhang operations. Pero ayon kay De La Rosa, malinis ang kanyang konsensya sa kabila ng mga akusasyon ni Las Cañas. Matatanda ang unang sinabi ni Sara Duterte na handa niyang harapin ang anumang akusasyon laban sa kanya, pero tanging sa korte lamang ng Pilipinas. Sige, guhin siya, pabayaan mo niya siya, mag-alig siya na mag-alig. Nasa malinis siya, konsensya ko. Sabi mo, bahala siya sa buhay. Yan nga nga pasimulo nitong Oplan Tokhang Nung nakaupo siya as mayor, noong 2012, inappoint niya si Bato de la Rosa as Chief of Police ng Davao City. Pinayagan niya si Police Colonel Ronald Bato de la Rosa na i-enforce ito sa Davao City. Ang dami pong namamatay dito, ang daming nami-missing. Nag-imbestigar ba si Sara Duterte? Wala. Wala umanong nalalaman si Senator Ronald Bato de la Rosa kung nasa drug watch list ng PIDEA si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinabi rin ito na noong PNP chief pa siya, hindi niya alam kung nasa listahan si Marcos Jr. sa mga sangkot sa iligal na droga. Dagdag pa nito na imbes na siya ang tanungin, PIDEA na lang ang dapat na tanungin sa naturang issue. Matatandaang inaakusahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si PBBM na sangkot ito sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Idea ko, idea. Wala. Idea. Hindi ko sinabing hindi ko nakita, basta hindi ko alam din. Kung PDList yan, PDL, tanongin niyo, hindi ako. Iba-iba ang naging pagtanggap ng mga mambabatas sa naging pag-aangat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ideyang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Naniniwala si Senator Amy Marcos posible itong magdulot ng komplikasyon sa bansa, habang si Surigao del Norte Congressman Robert Ace Barbers bukas sa pagsilip sa rekomendasyon ng dating Pangulo. Mababatid na target ni Duterte na maisagawa ito sa pamamagitan din ng pirma.
Yung sentimentong yan, popular sa Mindanao. Pero sana pinagdadasal ko na hindi naman mangyari. Ayaw naman natin na mawatak-watak ang Pilipinas. They have all the reason and the motive to do this because perhaps for the longest time, ang ating isla sa Mindanao have been at the end of a minimum or minimal attention from the national government. I'm not saying it's happening now, no? In fact, nag-i-improve, gumaganda. Pero doon sa punto na secession, i-separate natin. Teka muna, ako personally, gusto kong pag-aralan. Kinumpirma ni Senator Amy Marcos na ipagpapatuloy pa rin ng Senado ang pagdinig kaugnay sa maanumalyang People's Initiative o PI. Yan ay kahit pa nananawagan na ang mababang kapulungan na itigil na ng Senado ang investigasyon panungkol dito. Nagbabalik para sa balitang A to Z, si Ian Maghanoy. Siniguro ni Senate Committee Chairman on Electoral Reforms and Public Consultation, Senator Amy Marcos, na magpapatuloy ang pagdinig ng Senado ukol sa mga irregularidad ng People's Initiative o PI. Parang hindi kasi maliwanag na wala ng PI dahil sabi ni Pangulo doon sa interview sa Vietnam, pinag-aaralan pa, hindi pa daw maliwanag na patay na yung PI. So tuloy-tuloy lang yung investigation. Ayon sa senador, hinihintay na lang ng Senado ang pagbabalik ng isang Attorney Anthony Abad na nasa abroad at itinuturong umano'y pasimuno ng PI. Isa sa ilalim si Abad sa pagdinig upang matumbok ang mga posibleng miyembro ng Kongresong nakipag-ugnayan sa grupong People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA na pawang nagtutulak na amyendahan ng saligang batas sa pamamagitan ng PI. So walang katigil-tigil. Anong isi-ceasefire namin? Kailangan talagang itigil muna yan. Diba? Ganun naman ang totoong ceasefire. Sa kabilang banda, iginiit ni Albay 1st District Representative Ed Seligman na balewala ang mga lagda sa PI kung wala namang batas na nagsasabing pwedeng maitulak ang tsa-tsa sa pamamagitan nito. There is no adequate and sufficient enabling law on the process of People's Initiative to amend the Constitution. Bagay na hindi alam ng maraming mambabatas. Ang problema raw kasi, marami sa kanila ay umano'y ignorante sa batas. No amount of revisiting its rules, no amount of amending the rules of procedure in People's Initiative will cure the fatal defect of an absence of an enabling law. Because only Congress, not COMELEC, can enact the implementing law. Unfortunately, even lawmakers sometimes do not know the law. Dahil sa teknikalidad na ito kaugnay sa rules and procedures ng PI, buwelta ng Senado. Target naman nilang bumuo ng batas na maglalatag sa maayos na proseso ng PI. First order of business, let us craft a law that defines the procedure for the PI. Pagdating ng hearings dun sa subcommittee on constitutional change, we will be inviting Justice Carpio, Justice Ascuna, Justice Panganiban, even former Chief Justice Puno was a pro-Chacha advocate. We will get all their opinions on that issue. But una nang sinabi ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda na nirerespeto ng Kongreso ang desisyon ng Commission on Elections o COMELEC na suspindihin ang PI upang ito ay mapag-aralan. Alam mo, they have the powers under the law, the ROCO law. Ang IRRs can be updated by the Senate, by the COMELEC. So they wish to understand or to review the 10650 with respect to its how to tighten it. Para maganda naman yun, para mas mataas ang credibility ng proseso. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Sa kabila ng consolidation extension sa katapusan ng Abril, ilang mga jeep hinuli at na-impound pa rin dahil hindi nakarehistro. Pero LTFRB pinabulaanan ang paratang at iginiit na pwedeng makabiyahe kahit hindi pa nakakonsolidate, basta nakarehistro.
Habang nagkatensyon naman sa pagitan ng progresibong grupo at kapulisan na nagsasagawa ng programa sa labas ng Kamara. May balitang A to Z si Kim Salinas. Reklamo agad ang sumalubong sa pagsisimula muli ng pagdinig sa Kongreso ukol sa PUB Modernization Program. Matapos kasing ideklara ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang extension ng 3 buwan ng consolidation, ilang miyembro ng grupong Piston at Manibela hinuli umano ng mga tauhan ng Land Transportation Office NCR. Kahapon ay kasama po ako ng isang miyembro namin. Sinita siya ng LTO, ng LTO NCR, at hinahanapan siya ng extension ng PA, at hinahanapan din siya ng rehistro ng kanyang public, ng kanyang jeepney. Hindi po bababa sa 10 ang naka-impound sa amin. Dahil po hinahanapan sila ng consolidation na papel. Wala silang maipakita. Ngayon yung mga sasakyan po nila ay naka-impound. Giit ngayon ng miyembro ng Makabayan Bloc na si Representative Arlene Brosas na tila wala ring silbi ang 3 buwang extension ni PBBM. Kung sinasabi na may extension, tapos nanguhuli, tapos hindi makarenew, yung lifeline po ng mga driver prangkisa eh. So, kung ganun din yung effect niya, di deadline pa rin yun. Agad naman itong pinabulaanan ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board ang mga aligasyon ng panghuhuli. That the confirmation will be allowed until April 30, that they are authorized to ply their route even if unconsolidated until April 30 po. Pinapasumiti na lamang ng LTFRB ng mga listahan ng nahuli upang makita kung ano talaga ang grounds of violation, bakit hinuli. Ipinangako naman ni LTO Chief na agaran itong paiimbestigahan. I will look into this personally, Mr. Chair, because as far as briefing our enforcers are concerned, malinaw po yung extension na hindi dapat natin hinahanap po yan. If there has been any anomalies in this apprehension, we would sanction the proper enforcers on this. Kung yun po ang naging dahilan po ng apprehension. Malis kayo sa harapan namin, sir. Malis kayo, dapat 50 meters away kayo. Ano kayo sa amin? Kung mainit ang diskusyon sa loob ng Kamara dahil sa nangyayaring committee hearing on transportation ukol sa PUBMP, ay mainit din ang tensyon dito sa labas kung saan nagaganap ang isang rally ng mga progresibong grupo na hinarangan na ang isang linya dito sa kahabaan ng Kongreso na pinipigilan sila ngayon ng QCPD Police. Giit kasi ng mga progresibong grupo, kanina pa po kami hindi pinapwesto doon. Pinalagay po kami dito sa gilid, gumilid kami. Tapos ngayon, hinarangan po nila kami. Tingnan nyo, ayan o. Pati dyan sa gilid. Oh, paano po mababasa ang panawagan namin kung hinaharangan na nila? 2 lanes kasi ma'am. Magkaaral na nga yung bukas. Medyo lumabas na konti kanina ma'am. Nagwa 1 day. Nagdidikit yung mga sakyan nagtatraffic. Ginagawa naman anya nila ito tuwing may pagdinig sa Kongreso, pero bakit ngayon raw tila tinututulan ang kanilang karapatang magpahayaga? Kailangan raw kasi mas marinig yung totoong nangyayari sa mga operator at tsuper, lalo na sa mga commuter. Ano ba talaga ang magiging epekto nitong modernisasyon ng pamahalaan? Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Kinumpirma ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na hindi kailangan ng traffic czar para mapigilan ang lumalalang traffic sa bansa. Ayon sa ahensya, hindi ito ang solusyon sapagkat may mga aksyong ginagawa na ang gobyerno para maibsan ang mabigat na trapiko lalo na sa Metro Manila. Binigyan din ito ang kakulangan sa road network at mga infrastruktura gaya ng dagdag kalsada at riles ng tren na sana ay makatutulong na bumilis ang daloy ng trapiko. Matatandaang nagbigay ng suhestyon ang Management Association of the Philippines o MAP na magkaroon na ng isang traffic czar na tutugon umano sa problema sa trapiko ng bansa. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard ang pagkasawi ng 2 individual sa banggaan ng passenger vessel sa Batangas. Ayon sa PCG, papuntang passenger vessel Ocean Jet 6 sa Calapan mula sa Batangas.
habang ang Hop and Go 1 ay papunta sa Batangas mula sa Puerto Galera nang maganap ang banggaan. Agad naman nagsagawa ng investigasyon ang PCG habang sinuspindi na ng Maritime Industry Authority ang kanilang safety certificate. Susunod, target na growth rate ng bansa noong nakaraang taon, naabot na nga ba? At sa ating balitang A to Z Sports, Ayala wagi sa W50 Indoor Tennis sa India. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng balitang A to Z. Umabot na sa 5.6% ang naitalang growth rate ng bansa noong huling quarter ng 2023. Bagamat hindi nito naabot ang target na hanggang 7%, hindi na nabigla rito ang grupong Ibon Foundation at isinisi ang pagpapatupad sa ilang pulisiya ng nagdaang administrasyon kung bakit nanatiling sadsad ang ekonomiya. Bukod dito, nakikita rin ang grupo na mas lumaki ang agwat ng mayaman at mahirap kung magpapatuloy ang ilang girian sa politika. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Lumago ekonomiya ng bansa nitong huling quarter ng 2023 o mula Oktubre hanggang nitong Disyembre sa 5.6%. Kulang ito sa naunang projection ng pamahalaan na hanggang 7%. At malayo rin sa naitalang paglago nung kaparehong panahon noong taong 2022 at 2021. Ang mga sektor na may pinakamalaking contribution sa pagtaas ng GDP sa ika-4 na quarter ng 2023 ay ang mga sumusunod. Financial and insurance activities na nag-ambag ng 1.1 percentage points. Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles na nag-ambag ng 1.0 percentage point at construction na nag-ambag ng 0.6 percentage point. Ang GDP o Gross Domestic Product ay ang kabuang produkto at serbisyong nalikas sa bansa na ayon sa National Economic Development Authority ay isa pa rin sa best performing sa mga kalapit nating bansa sa Asia. More importantly, our full year GDP for 2023 is now 8.6% higher than pre-pandemic levels. Nakatulong dito, ayon kay Secretary Arsenio Balisacan, ang agresibong paggastos ng pamahalaan sa kaliwat ka ng proyekto nito bagamat hindi ito ganun kalaki. The full planned government spending for 2023 kasi is not as high as the one for 2022. Remember 2022, we're still going into, it was an election year and still we're adjusting the vaccination programs. So mataas talaga yung spending in 2022. At the same time, we decided to go for fiscal consolidation. Kaya it was intentional na hindi mataas yung growth ng government spending for 2023 because we want to achieve that fiscal consolidation, which means lowering the fiscal deficit. Pero para sa non-government organization na Ibon Foundation, hindi na ito nakabibigla. Pinapakita, bumabalik tayo dun sa kalagayan bago mag-pandemya na humihinang ekonomiya. So sa amin, ang pinapatunayan lamang yan, kung ipagpapatuloy lang ni Pangulong Marcos, ng Marcos administration, yung mga lumang patakaran, ito yung direksyon natin. Pabawagan ng ekonomiya at lalong-lalo na, hindi naramdaman ng ordinaryong Pilipino anumang paglago. Ito rin ang saloobin ng 56 na taong gulang na jeepney driver si Tatay Jimmy. Lalo nga naghirap Yung mga driver, kawawa yung mga driver, tanggalan ng hanap buhay. Lalong-lalo na ngayon, tumaas na naman ang diesel. Wala nang mangyayari sa amin yan. Dahil sa mataas na gastusin kada araw at katiting nakita, ang 400 piso na pilit isinusubi ngayon, 100 na lang daw. Bayad tubig, kuryente, o magkano yung kwan? Magkano yung bayad sa bahay? Pinakababa sabi mo magkano? 1.5. O di kasama nun, di kasama tubig, kuryente. Plus ano pa. Lalo na sa amin, marami kami.
halos sa akin lang umaasa. Ang kinakatakot ngayon ng Ibon Foundation, baka mas lumala lang ang agwat ng mayaman sa mahirap kung magpapatuloy ang issue ng tsatsa at girian sa politika. Anong klaseng siligang batas ang iluluwa ng proseso na resulta to ng away ng mga pinag-aagawan ng pwesto? Ang resulta nito, siligang batas na nasa interest nila, hindi siligang batas para sa interest ng nakararami. Bukod sa isyu ng tsatsa, maepekto rin daw ang palitan ng maanghang na salita sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng administrasyon. We don't also expect that kind of debate to take forever. No? So then it will not do us good. So we hope that this will settle down as soonest, and and then we can get our acts again. But I think that I am not really that worried now. Bilang band-aid solusyon, nakikita ng Ibon Foundation na bigyan ng ayuda ang naghihirap at ayuda para sa sektor ng agrikultura nang sa ganon ay umangat naman at bumuti ang kalidad ng malilikhang serbisyo sa bansa at iwasan ang pag-aangkat. Palakasin ang agrikultura, simple lang yan, yung mga irrigation projects, yung suporta sa mga maliit na magsasaka, mga isda, increase yung productivity ng agrikultura natin, magsasaka, mga isda. At ikalawa, palakasin naman yung productivity ng mga local manufacturing assemblers. Jeepney man yan, o chicheria, o ano pa man ng mga makinarya na ginagawa natin. Para yung ayudang nilalabas, iikot sa lokal na ekonomiya. Bagay na siniguro ng NEDA na nakatutok ang administrasyon sa pagpapalakas ng lokal na sektor at pagtitiyak sa maayos at abot-kayang pamumuhay ng bawat Pilipino para maabot ang target GDP ngayong taon na hanggang 7.5%. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Wagi si Pinay tennis star Alex Ayala sa W59 indoor tennis sa India kontra sa pambato ng Kazakhstan sa score na 6-3, 6-4. Sa unang pagharap pa lang ni Ayala, lumamang na ito sa 3 service points kumpara sa 31 service points ng kalaban. Umangat na rin ang world ranking ni Ayala sa 184th place o 3 spot na mas mataas kumpara sa nakaraang rating. Bukas nakatakdang harapin ni Ayala ang pambato ng Russia sa naturang torneo. Sa aming pagbabalik, eroplano ni Amelia Earhart na nawala sa Pacific Ocean noong 1937, nagtagpuan na nga ba? Manatiling nakatutok, kayo po ay nanonood ng Balitang A to Z. Posibleng nakita ng eroplano ni Amelia Earhart na nawala sa Pacific Ocean noong 1937. Naglabas ng sonar image ang South Carolina-based firm na Deep Sea Vision na pinaniniwalaang kuha matapos ang malalimang search operations sa bahagi ng Pacific, pakanluran sa planong destinasyon sana ni Earhart. Si Earhart ang kauna-unahang babae na nag-solo flight sa Atlantic Ocean. Isa siya sa mga unang aviator na nagtulak ng commercial air travel. Gaano ka ba kahusay mag-adjust? Ano ang iyong gagawin kung nawala ng internet signal habang ikaw ay kumakanta? Titigil ka o tutuloy pa rin? Sabay-sabay nating panoorin. Bang! Ngalay ka din. Tagal lang. Ang tagal lang. Stop song yun, parang stop dance. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundaan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ay mula naman sa isang tanyag na aviator.
at manunulat na si Amelia Earhart. Sabi niya, bunga ng kalakasan ng loob ang pagkakaroon ng kapayapaan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Sa ngalan ni Barbie Mulak, ako po si Daniel Castro. Maging maalam, makialam, magandang gabi Pilipinas!